makapasok po tayo sa taong ng Panginoon, sa Kanyang simbahan, sa Kanyang presensya, sa Kanyang kapangyarihan. Kailangan tayo malukuban ng Kanyang presensya, sa Kanyang kapangyarihan, sa Kanyang proteksyon. Lulukuban tayo ng Kanyang banal dugo para tayo makasurvive sa salot ng mundong ito. Iba't ibang salot, iba't ibang karamdaman, iba't ibang kapighatian, iba-ibang mga suliranin naranasan natin sa mundo ito. Kaya, tinalakay natin na nakarang linggo ang living witnesses. Kaya mga buhay na mga saksi tayo dahil ang Diyos ay nagliligtas. Hallelujah! Ang Diyos ay nagliligtas! Hallelujah! Hallelujah! Kaya buhay pa tayo at ngayon dahil ang Diyos ay nagliligtas. Ang Diyos ay nagbigay sa atin ng mga pag-iingat. Mga pag-iingat, proteksyon po, magtutusto sa atin, kaya tayo nakasurvive. Kaya si Noah, ang kanya lamang pamilya ang naligtas dahil sila'y pumasok sa daong. At alam nyo, ang pagdating ng Panginoon, ang sabi niya, like in the days of Noah. Kaya nga, ang mga lugar na hindi binabaha ay binabaha. Nagtataka sila ang Mindanao dati na hindi binabaha. Sabi nila, sa Manila lang binabaha, pero doon, binabaha na rin. Ang Saudi Arabia na dati hindi binabaha, binabaha rin. Ngayon po, sino kayo makasurvive sa mundong puno po ng mga kapighatian? Kaya nga, marami po mga hula na mayroong pang malaking baka, mayroong pang dilubyo na ang sabi daw, ito ang Pilipinas ay halos malubog. Pero kung ano mga prediction ng mga siyensya, nakatala na sa banal na kasulatan yan. Nakatala na sa banal na kasulatan sa Matthew chapter 24, na narinig nyo ang lindol, baha, digmaan, tagutom, kahirapan, lahat po ng mga kapighatian. Ngunit ang sabi sa banal na kasulatan, Matthew chapter 24 verse 8, it is the beginning of sorrow. It is the beginning of sorrow. Kaya ang pagdating ng Panginoon sa kapanahon ni Noah, kagaya ng pagdating ng Panginoon ngayon sa ating mga last day. Kaya, hindi tayo mapabaya. Kinakailangan, magpasakop po tayo sa presensya ng Panginoon. Magpaluko po tayo sa kapangyarihan ng Panginoon. Magpasakop po tayo sa mga lituntunin ng Panginoon. Kailangan tayo makapasok sa arko ng Panginoon. Makapasok tayo sa presensya ng Panginoon. Makapasok lang tayo sa presensya ng Panginoon. Kung sambahin natin siya, purihin natin siya, luwalhangin natin siya. Hallelujah! 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 Kaya sinabi ng Panginoon, I was glad when He said unto me, let us go into the house of the Lord. Psalms 122 verse 1. Kaya, huwag natin kaligtaan ang pagsamba sa Panginoon. Kung minsan, sinasabi natin, wala na akong panahon magsamba. Kapag wala ka ng panahon sa Diyos, ang Diyos ay wala na rin panahon sa iyo para ikaw isurvive, para ikaw iligtas, para tayo ay kakalingahin ng Panginoon. Kahit huwag natin kaligtaan, huwag natin ibaliwala, huwag natin i-reject, huwag natin pabayaan ang ating mga pagtitipon sa Panginoon. Kagaya po ng sabi sa Hebrews chapter 10 verse 25, huwag natin kalimutan ang mga pagtitipon kagaya ng ginagawa ng iba dahil mamalas at malapit na ang pagdating ng ating Panginoon. Hindi lang malapit na talaga. Hallelujah! 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 Amen! Kaya, kapanahonan ni Noah at kapanahonan ni Lot, ganoon rin ang sabi ng Panginoon, like in the days of Noah and like in the days of Lot. Nagkaroon ng baha sa kapanahon ng Noah, sa kapanahonan ni Lot, nagkaroon ng apoy. Pinaulanan ng Diyos ang Sodom at Gomora ng
apoy dahil sa malubha at matindi na kasalanan. Matindi malubha na kasalanan. Hindi balita lang na doon sa Bisaya ay pinatay ng bata, 33 ay pinatay niya ang mga sa school dahil sa pambubuli. 33 pinatay? Ano sabi 33 do? Sabi 33. Mali pala ang sinabi na balita doon. 33 nasugatan pala. Ang kaalam ko namatay 33. Pero matindi rin nasugatan. Dahil ang gumawa ng kasamaan, bata rin. Ibig sabihin, ang mga kabataan ngayon, masama na. Ha? Ano yan? 33? Hindi. Hindi naman talaga ang sugat pala. Kasi yung balita pala hindi tama. Kaya sorry lang kasi yan po ang narinig natin na balita. Ay naka-live tayo eh. Ay gusto po ng Panginoon na mag-iingat talaga tayo. Mag-iingat po tayo kasi ang mundo natin ngayon pasama na pasama. Tingnan mo ngayon ang panahon natin. Noong una ay hindi mainit masyado. Ngayon, naramdaman mo ang init? Naramdaman mo ang init? Ibig sabihin, yan ang init na yon, yan ang paalaala ng may marapit na sa darating. Like in the days of Lot. Like in the days of Noah. Kaya pinaulan ng Diyos ang Sodom at Gomorrah sa kasalanan. Ibig sabihin, ang init na ito na ating po naranasan ay tanda lamang na malapit na darating ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Kailangan tayo, hallelujah, lalong umapit sa Panginoon. Hallelujah. Praise God. Kaya nga, ang sabi, inaalaala ng Diyos si Abraham ang kaniyang pamangkin na dinadalangin upang hindi makasama sa salot ng pagtupok sa siyudad ng Sodom at Gomorrah dahil sa panalangin ng kaniyang tiyuhin. Kaya naalaala ng Diyos si Abraham. Nakakahulugan. Malaking bagay pa yun talaga nag-depress niyo. Malaking bagay na lalangin. Dahil ang pinakinggan ng Diyos ay ang panalangin ng mga tao na matuwid sa Panginoon ayon po sa James chapter 5, verse 16. Salamat sa Panginoon ang mga nag-overnight nung Friday. Salamat sa Panginoon ang mga nag-fasting ng Friday para po mamagitan sa Panginoon, para manalangin sa Panginoon, para kayo makasurvive sa hukom, sa judgment, sa salot, sa karamdaman, sa piste, sa mga pangyayari na babala na magkaroon daw ng lindol sa Metro Manila. Binalita na ilan ang namatay sa lindol sa anong lugar yun? Venezuela? Ilan ang namatay doon sa balita doon? Dami? Hindi natin maka-exactly kung ano ilang number, pero napakarami daw. Nagkaroon lang sa Venezuela, gano'n rin po sa doon po sa Davao, nagkaroon ng lindol. Kaya nga, ang pinangamba na baka magkalindol dito sa Metro Manila. Sino kaya nakasurvive? Sino kaya makasurvive? Kaya hindi tayo baliwala, hindi tayo magkampante. Kailangan natin ang mamagitan sa Panginoon. Kailangan natin ay manalangin sa Panginoon na makasurvive po tayo sa pangyayari sa mundong ito. Hello? Kailangan natin ang makasurvive. In Genesis chapter 41 verse 49,
Ang sabi nga sa salita ng Panginoon, "Behold, there come a 7 years of great plenty throughout all the land of Egypt. And there shall arise after them 7 years of famine, and all the plenty shall be forgotten in the land of Egypt, and the famine shall consume the land." Ang hula at nangyayari na magkaroon ng kasaganaan 7 taon sa Egypt. At kinakailan may makasiwa ng tao sa kasaganaan dahil pagkatapos ng kasaganaan ay kahirapan. Hindi lamang kahirapan, tagutom. Dahil magkaroon ng tagutom, nagkaroon ng drought. Salamat po sa Panginoon sa ating kalagayan ngayon. Hello? Naramdaman pa natin ang kaginawaan. Naramdaman pa natin ang kasaganaan. Naramdaman pa natin ang mga bagay na hindi po naranasan ng iba at ating naranasan ang kaginawaan. Pero mayroong darating na kahirapan. Kaya kailangan na mayroon pong gagawin tayo para tayo makatakas, para tayo makaiwas, para tayo makaligtas, para tayo makasurvive sa darating na kahirapan, sa darating na kapighatian. Kung paano ang Egypt nagkaroon ng 7 taon na kaginawaan, kasaganaan, ngunit ang kapalit doon ay matinding kahirapan at makakalimutan na kaginawaan. Hello? Kaya sa kasalukuyan na kalagayan natin sa mundong ito, huwag tayong kampante na okay na ang buhay natin. Kailangan lalo tayong lumapit sa Panginoon, lalo tayong kumapit sa Panginoon, na kailangan makasurvive po tayo sa darating na kahirapan, sa darating na kapighatian, sa darating na tribulation sa mundo ito. Yan po ang babala po sa atin sa kasalukuyan ngayon. Kaya, kung maalaala natin, ang Egypt ay pinadala ng Panginoon ng 10 plagues. Salot na ang tubig ay nagiging dugo. Nagkaroon ng mga palaka ang lugar nila. Salot ang napuno ng mga palaka ang lugar nila. Pagkatapos ng palaka, pinadalan sila ng Diyos ng mga kuto o mga insekto. Pagkatapos ng insekto, mayroon namang mga langaw. Halos na puno ang kanilang lugar ng langaw. Kasunod pa ng mga langaw, nagkaroon ng livestock die. Ang kanilang mga hayop ay namatay. Yan ang peste na nung una na marami namatay na mga hayop. Doon na sa Egypt ay marami namatay na hayop. Hindi lamang nagkaroon ng mga bulutong. Salot, ang bulutong pala yan, mga boils, bulutong. Sino nakaranas ng bulutong? Salot pala yan. Kapag mayroong bulutong daw sa tahanan, lahat ay maging bulutong na sila. Kasi nakakahawa yan. Kaya, ayun, naranasan mo ng Egypt ang lahat ng mga bulutong. Pero ang anak ng Diyos ay ingatan niya. At pagkatapos ng bulutong, nagkaroon po ng mga granizo. Yelo na ang lalaki. Binagsakan sila ng yelo. At marami pong nabibinsala. Pagkatapos ng mga yelo na nababagsak, hindi lamang mga snow, kundi matinding mga yelo. Pagkatapos ay mga lukton, yung mga lokos, yung mga sa amin pa, tibakla. Dito dito sa Tagalog, ano kaya mga lokos niya, tibakla sa amin, tipaklong, o tipaklong. Hindi ba? O bala. Pagkatapos, nagkaroon naman ng kadiliman. At ang panghuli na 10 ay ang kamatayan. Lahat ng mga panganay, bata, matanda, hayop, ay lahat namatay. Dahil yan ang
pinadala ng Diyos na salot. Dahil hindi pinayagan ni Paraon na magsakba ang bayan ng Israel. Nung nangyari na namatay ang mga panganay, pati ang kanyang anak na panganamatay, natakot na sila, sabi niya, matindi nito, hayaan natin sila na magsakba na. Hayaan natin sila na maglingkod sa kanilang Diyos. Kaya, ibig sabihin, kapag hindi tayo magsakba sa Diyos, padala ng Diyos na salot. Hello, makinig kayo. Kapag hindi ka magsamba, padadalan ka ng salot ng Diyos. At ang huling salot ay kamatayan. Hello? Hindi sa pananakot yan. Yan ay documented yan. Dahil hindi payagan ni Paraon na magsamba ang bayan ng Israel. Dahil ay namatay na ang kanyang anak na minamahal na pangalan. Natakot sa hayaan natin sila na magsamba sa kanilang Diyos, mga bata, mga anak niya, mga asawa na lahat, magsamba daw doon sa Promised Land. Hello? Kaya kung tayo magsamba, huwag maina, huwag maiwan, hindi lang tatay magsamba, hindi lang nanay magsamba, lahat ang ating pamilya ay magsamba sa Panginoon upang iligtas tayo ng Diyos, upang makasurvive po tayo sa salot na darating. Hallelujah! Sa salot na kamatayan. Yan po. Kaya hindi biro-biro po ang salita ng Diyos na bigang babala. Maalala natin si Job. Si Job ay matuwid na tao. Sabi nila, walang taong sakdal. Diyos lang sakdal. Mayroon. Kasi kung walang sakdal, walang maliligtas. Dahil sinabi sa Mateo, kinakailangan pasakdal tayo, Mateo chapter 5 verse 48, be perfect for your heavenly Father is perfect. Magpakasakdal kayo dahil ang iyong amang nasa langit, magpasakdal. Hello? Okay ba? Kailangan natin magpasakdal. Ngayon po, kapag makasakdal ka, marami pong mga pagsubok pa rin para ka maging sakdal. Si Job ay isang taong perfect. Ang ating tunghayan, ang babasahin natin sa kanyang mga salita, sa uno, Job chapter 1 verse 1, and there was a man in the land of Uz whose name was Job, and that man was perfect and upright, one that feared God and eschewed evil. Ibig sabihin, si Job ay isang taong sakdal, matuwid, may takot sa Diyos, at umiiwas sa kasamaan. May tao bang sakdal? Mayroon. Ang mga anak ng Diyos, kaya kahit maging sakdal tayo. Hallelujah! Hallelujah! Purihin natin ng Diyos! Maging sakdal! Pero bago ka maging sakdal, ay marami pagsubok. Makasurvive pa tayo sa mga pagsubok para tayo maging sakdal. Sabi natin, makasurvive ako. Hallelujah! I will survive! Hallelujah! I will be healed! Ay, kaya nga, dumating ang pagsubok kay Job. Sabi ni Satanas, naglilingkod lamang niya si Job. Kasi iniingatan mo, binabakuran mo siya. Subukan mo alisin ang bakod niya. Bakod mo sa kanya. Ay, iwanan ka niya. Ibig sabihin, si Job ay binabakuran ng Diyos. Saan mo mabasa yan? Sa Job chapter 1 verse 10. And hast not thou made an hedge about him, and about his house, and about all he had on every side, and thou hast blessed the work of his hand, and his substance, and his increase in the land. Ibig sabihin, ang anak, ang matuwid ay binabakuran ng Panginoon. Hallelujah! Sabi, salamat sa Panginoon na bakod ng Panginoon. Salamat sa Panginoon sa pag-iingat ng Panginoon. Salamat, hallelujah, sa pagpapala ng Panginoon. Dahil iniingatan niya ang iyong mga anak.
ang iyong pamilya, ang iyong hanap buhay, ang iyong magawa. Ngunit si Satanas ay pakialamero. Kaya nga, subukan mo alisin niya ang iyong pag-iingat sa kanya, kay sumpahin ka niya. Kaya ang ginawa, sabi ng Diyos, sige, alisin ko. At nasubukan ang kanyang kalagayan. Inalis ng Diyos ang bakod sa kanya para subukin siya ni Satanas. Pinatay ni Satanas ang kanyang mga anak. Grabe si Satanas talaga. Killer Satanas, kaya mag-ingat po tayo. Pinatay ni Satanas ang kanyang mga anak. Inalis ang kabuhayan niya. Ang kanyang kayamanan inalis ni Satanas para masubok si Job ang kanyang katapatan. Kung na maglilingkod sa Diyos, ano ang sabi ni Job? Ano sabi ni Job? And he said, naked came I out of my mother's womb. Hubad ako ay isinilang ng aking ina. At maging hubad ako babalik sa Diyos. And I will return hither the Lord gave, and the Lord hath taken away. Blessed be the name of the Lord. Ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos ay kukuha, ay papalain pa rin ang pangalan ng Panginoon. Hindi niya sinumpa ang Diyos, kundi bagkos pagpalain pa rin ang pangalan ng Panginoon. Hallelujah! Blessed be the name of the Lord. Kung minsan mga tao, bakit namatay ang aking pamilya? Bakit namatay ang anak? Naglilingkod naman ako sa Diyos. Walang pinta yata paglilingkod ko sa Diyos. Oo, pag-ingat tayo na walang pinta. Sinusubok lang ni Satanas ang ating katapatan. Sinusubok ng Satanas kung tayo makasurvive sa mga pagsubok na pinadala ni Satanas sa bawat isa. Pati ang kanyang asawa, matindi po. Sabi ng kanyang asawa, ano nangyari sa iyo? Maglilingkod ka pa ba sa Diyos mo? Sabi niya, and he said, his wife unto him, thou dost still retain thine integrity. Manatili ka ba sa iyong katapatan? Manatili ka pa ba maglingkod sa Diyos mo? Sumpain mo ng Diyos mo at mamatay. Grabe naman ang asawa nito. Kung yan ang asawa mo, nakakakawa ng asawa mo, kawawa ka talaga kapag hindi ka manindigan. Nawa, sabihin mo sa asawa mo, ang asawa ko ay backup ko na hindi magsusumpa sa Diyos. Kinakailangan magtutulungan kami sa hirap at sa ginhawa! Hallelujah! Hallelujah! Kaya kapag may asawa ka, hanap-hanapin mo ang matuwid na asawa. Hello? Dahil sinabi sa Proverbs sa 31 verse 30, he that findeth wife, findeth a good things unto the Lord. Sabi po sa Proverbs chapter 18 verse 22 at Proverbs chapter 31 verse 30, who can find a virtuous woman, his price is far above rubies. Verse 10 and verse 30, ang sabi niya, beauty is in vain, but the woman that fear the Lord shall praise Him. Ang kagandahan, ang kawapuhan ay walang saysay, ngunit ang tao na may takot sa Diyos ay, hallelujah, may pakinabang. Punin natin ang Panginoon. Kailangan may takot ka sa Diyos. Kinakailangan, hallelujah, maglingkod ka sa Diyos. Kaya kagwapuhan mo, ang kagandahan mo, walang kwenta yan. Hindi ka makasurvive sa gwapo mo, ganda mo. Kailangan mo ang takot sa Diyos. Kailangan mo, hallelujah, hallelujah, takot sa Diyos, hallelujah, na gumawa ng mabuti sa Panginoon. Bravo! Hallelujah, hallelujah. Kaya nga, he that findeth wife findeth a good things. Sabi sa, Proverbs 18 verse 22, kung nakatagpo ka ng asawa, matuwid.
Kung nakatagpo ka Ang ng asawa asawa. bungangira. Ano? Masinggero. Masinggero. Lasinggo, kaya nag-armalite sa iyo, magtatalo ka na. Almatiro, almaray. Magtatalo ka na. Dahil sinabi sa Proverbs Proverbs chapter 25 verse 24, it is better to go into the housetop than a brawling woman. Mabuti pa daw, naroon ka na sa bubong. Matulog ka na sa bubong kaysa nakatagpo ka ng asawang mabungangira, lagi kang minamasingan, ina-armalite. Come on! Oh! Hallelujah! Pumila ang Panginoon! Makasurvive ka sa paglilingkod sa Panginoon! Hallelujah! Kaya kapag kayo mag-asawa, hanap-hanap mo matuwid. May takot sa Diyos. Huwag kang gwapo at ganda. Dahil nakatagpo kang gwapo maganda, minamasin ka araw-araw, tapos ka talaga. Hallelujah! Puri natin, Panginoon! Hallelujah! Yes, Lord! Amen! Thank you, Jesus! Amen! Salamat sa asawang babae. In Daniel chapter 3, verse 25 at saka 26, ang sabi ng Nebuchadnezzar, he answered said, Lo, I see 4 men lost walking in the midst of the fire, and have no heart, and the form of the fourth is like a son of God. Hindi ba tatlong itinapon natin sa hurno? Dahil hindi sila nagsamba sa Diyos-Diyusan sa ribulto na ipinagawa ko. Dahil ang ayaw magsamba sa ribulto ay itapon sa hurno. Itapon sa hurno. Para sa mundong ito, kapag ikaw magsamba, tatanggalin kita sa trabaho. Mababaw lang yan. Kapag magsamba ka, wala ka ng trabaho, wala ka ng makain, mababaw lang yan. Ang mabigat, kapag ikaw ay hindi magsamba sa ribulto na ginawa ni Nebuchadnezzar, itapong ka sa horno, patay kang bata ka talaga. Paano ka makasurvive sa horno kung wala ang Diyos sa buhay mo? Pero dahil ang Diyos ay kasama nila, kahit itinapon sila sa horno. Isipin nung pinainit ng pure furnace ang horno ng number 1 lang yun. Sabi ng Nebuchadnezzar, sabi ni Nebuchadnezzar, sabi niya, magsamba ka na sa ribulto na ginawa naman, pagtunog ng trompeta. At sabi ng tatlo, hindi kami magsamba sa ribulto ang ginawa nyo. Dahil kami magsamba sa Diyos na pinaglingkod namin. At alam namin na iligtas kami ng Diyos namin. Ngunit kung hindi kami iligtas ng Diyos na pinaglingkuran namin, hindi pa rin kami magsamba sa Diyos. Yan ang tao, mga determinado. Kung ililigtas ka ng Diyos, salamat. Kung hindi ka niligtas sa Diyos, salamat pa rin. Hallelujah! Maglingkod ka pa rin sa Diyos! Parang sinasabi, may pera, praise the Lord. O walang pera, praise the Lord. May makain, praise the Lord. Wala makain, praise the Lord pa rin. Hallelujah! Amen! Parang sinasabi, may asawa, praise the Lord. Walang asawa, praise the Lord pa rin. Hallelujah! Amen! Yan po! Yan ang kailangan yan. Yan ang survival. Diba? Sino dito walang asawa? Kapag wala kang asawa, purihin mo pa rin ang Panginoon. Amen! Purihin ang Panginoon. Hallelujah! Yan po! Wala ako sa nalungkot ako. Gusto ko magkaroon ng asawa. Mabuti kung nakahanap pa ng asawa na may takot sa Diyos. Matuwid, kung nakahanap pa ng asawang lasinggo at mangiro at saka masinggero, tapos ka talaga. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah! 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 Purihin ang Panginoon. Dahil po yan po. At ang nangyari, sabi ni Nebuchadnezzar, sabi niya, Sadrak, Mesach, Abednego, ang lingkod ng katastasan ng Diyos. Ngayon, sabi niya, lumabas kayo dyan sa apoy. Nung lumabas sila sa apoy, 3 lang. Nung sa apoy, 4 sila. Dahil sa kapighatian, hindi ka. Yes, Kasama mo ang angel ng Diyos, ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Isipin mo, hindi na
Diyos na may likha ng apoy, ang may likha ng sunog, likha ng lahat ng mga bagay. Kaya makasurvive ka pa rin. Kahit ano mangyari, makasurvive pa rin tayo, maliligtas pa rin tayo dahil hindi ka pabayaan ng Diyos. Hallelujah, hallelujah. Yan po. Kaya, kailangan natin ang determination. Kailangan natin ng panindigan. Sabi natin, kailangan natin ang panindigan. May asawa, walang asawa, maglilingkod sa Diyos. May trabaho, walang trabaho, maglilingkod sa Diyos. Praise God. Kaya ikinukumin ko siya, si Brother LG, sabi niya, iniwanan ako ng asawa ko. Mag-asawa ba? Hindi na ako mag-asawa kasi maglilingkod na lang ako sa Diyos. Hallelujah, natin na tayo. Hindi na lang sa tao mag-asawa. Maglilingkod na lang sa Diyos. Hindi na siya nag-asawa. Kasi mayroon ba maghanap ng asawa? Baka mamasigay. Delikado. Ayan po, totoo po yan. Oh, pero kapag nakatagpo ka ng asawa na hindi nagmamasingan, nagmamahal yun. Kaya nga sabi na, Proverbs 18 verse 22, he that findeth wife, findeth a good things and favor to the Lord. Good things and favor to the Lord ko, matuwid at mabait. At, ano pa? May takot sa Diyos. Uri ng Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Amen! Uri ng Panginoon. Kaya ang asawa ko, mabait, masipag, nangangaral. Praise God. Kaya, mahirap mo makapaghanap ng kasama na hindi ka na mabait at mababack up sa iyo. Kaya kailangan, hanapin mong asawa mo na mag-back up sa iyo, hindi maninira sa iyo. Kaya kaya, hallelujah, katuwang sa iyo. Kaya nasabi niya, I will give you an helpmate. Hindi, halip ng helpmate mo din, magiging alipin ka. Hindi tayo alipinin niya na, helpmate ibig sabihin, kasama ka niya sa hirap at sa ginawa. Hallelujah. Amen. Makasurvive po tayo sa hirap sa ginawa. Sabi ng iba na, magsama kayo sa hirap sa ginawa. Sa ginawa lang, sa hirap nila. Maraming ganyan. Maraming ganyan. Ayaw na kasama sa hirap o sa ginawa. Nung naghihirap na, iwanan na siya. Hallelujah! Makasurvive pa rin tayo! Hallelujah! Lord, si Daniel, chapter 6, verse 22, My God sent His angel and had shut the lion's mouth, that they have not hurt me. Much more as before him, and innocency was found in me, and I also before thee, O King, have I done to her? Hindi siya sinaktan. Hindi siya nilamon ng mga leon dahil ang Diyos ay nandoon sa kanya. Nandoon ang anghel ng Diyos, ang bunganga ng leon ay iniingatan siya dahil ang Diyos na makapangyarihan, hallelujah, na may lalang sa langit sa lupa. Dahil po sa panalangin ay sinumbong siya ng mga kaaway na mga sumbongero dahil nagbigay ng batas na lahat manalangin ay itatapo doon sa leon. Hindi akalain ni King Darius na ang kanyang kaibigan na mahal niya nanalangin, matapat sa kanyang Diyos na nalangin. Nung nakikita ng mga sumbongero, chismoso ang sumbongero, andyan na, nanalangin na si Daniel. Isumbong natin siya rin na ang kanyang batas, ang lahat na manalangin ay itapon sa leon. Walang magawa si King Darius kahit kaibigan niya. Ang batas, kapag batas talaga, walang kaibigan niya. Walang kamag-anak yan. Kaya nga sabi ni King Darius, iligtas ka ng Diyos na buhay mo. Sabi niya, nandito ako, mahal na hari. Buhay na buhay. Iniligtas ako ng buhay na Diyos. Naliligtas ako ng living God. Hallelujah. Sana purihin pa rin ng Diyos. Hallelujah. Dahil po sa panalangin, itinapon po sa yungib ng mga leon. Di ba? Alam niyo po, ang Saudi Arabia, nung unang kapanahunan, ang mga magbabasa ng Biblia roon,
ikukulong at pumugutan ng ulo. Ngunit salamat sa Panginoon, bukas na. Nagkaroon ng conference tayo kailan lang. Itong buwan lang ito, nagkaroon ng conference doon sa Saudi. Salamat sa Panginoon. 43 years na, bawal ay magsambat, manalangin ngayon. Malaya sila dahil binigyan sila ng karapatan ng Panginoon. Pagsamantalay natin, we must grab the opportunity while we have a right, we have a hallelujah time, we have hallelujah freedom to worship God. Purihin mo ang Panginoon. Walang magabawal sa iyo dahil hindi bawal ang magpupuri sa Panginoon. Kapag tinabad ka sa magpupuri sa Panginoon, hindi ka karapat-dapat sa langit. Hindi inahanap ng Panginoon, ako doktor, kaya magdoktor ka, o engineer ka, o teacher ka, o mayaman ka. Hindi hinahanap namin. Ang hinahanap ng Panginoon ay mga nagsamba sa Kanya. God is looking for a worshiper. Hallelujah. To worship God in spirit and in truth. To survive this present world. To survive this, there's plagues and famine and pestilence sa mundong ito. Kailangan tayo magpupuri sa Panginoon. Magsamba sa Panginoon. Isipin mo yun. Ang sabi nila, sila uhaw-uhaw sa pagsamba. Nagkaroon ng malat sila na wala ng busis sa magpupuri sa Panginoon dahil malaya sila sa magpupuri sa Panginoon. Woo! Hallelujah! Tayo, takot mamalat sa magpupuri. Pero sa pagsigaw sa mundo, pag inom ng mga lamig na mamalat na nagkaroon ng konsya sa malamig, hindi natatakot, pero sa magpupuri takot. Parang tipi, parang takot. Ayaw magsalita, ayaw magpupuri. Praise the Lord. Praise the Lord. Purihin ng Diyos, kawit palakay ng Diyos. Tuyot-tuyot ang pagpupuri sa Panginoon. Gusto ng Panginoon. Kapag purihin ng Diyos, hindi ganoon. Ang pagpupuri sa Diyos, sa tao, sa lupa. Ang pagpupuri sa Diyos, hallelujah! To survive God, purihin mo ang Diyos! Diba? Yun po. Ang tao ay takot tayo. Takot tayo mamalat. Tayo mapapawisan. Sila, nakapapayos pa, dumamalat sila magpuri. Dahil sa langit, hindi hinahanap ng mga professional mo doon. Pagka-doktor mo, engineer ka, abogado mayaman ka, ang hinahanap doon ng Panginoon, ang worshiper sa Kanya. Na magpupuri, hallelujah, hallelujah, hallelujah! To survive this present generation, we need to worship God! Hallelujah! Mabasa mo, Revelation 19, ang lahat man nilang doon ay nagpupuri, Hosanna! Hallelujah! King of King and Lord of Lord. Hallelujah! Hallelujah pa rin sa langit. Dahil ang hallelujah salita ay, ano yan? Yan ang the highest form of worship of the Lord. Hallelujah! Hallelujah po rin ang Panginoon. Hallelujah! Salamat sa Panginoon. Wala kayong hindi kayo binabantaan dito. Okay, mayroong kalayan sa ating. Salamat sa Panginoon. Pinalaya tayo ng Panginoon sa pagpupuri. Amen and amen and amen and amen and amen. Hallelujah. In Matthew chapter 7, verse 24 to 25, the Lord said that whosoever heareth this saying of mine, ang sino mang nakarinig sa salitang ito, and do it then, I will like him unto a wise man which built his house upon a rock. And when the rain descended, and the floods came, and the wind blew, and the beat upon that house, and it fell not, for it was founded upon a rock. Because it was founded upon a rock. Ibig sabihin, dalawang bahay inalin ko na doon. Ang isang bahay itinayo sa bato, ang isang bahay itinayo sa buhangin. Nagasimulo lamang yan sa mundong ito. Saan mo itinayo ang iyong panampalataya? Sa bato o sa buhangin? Yun ang literal na pagpatayo ng bahay. Kapag itinayo mo sa bato, dumating man ang lindol, dumating mang baha, nandyan pa rin. Kasi mauga lang yan. Kaya tayo inuuga ng mga pagsubok. Inuuga ng mga pagsubok. Inuuga ng mga kahirapan. Ngunit kapag nakatayo ka sa bato, nandyan pa rin. Nakatayo pa rin ang bahay mo. Ibig sabihin,
Dahil naitayo ka sa bato, ang Panginoon ng bato ay nakatayo ka pa rin. Hallelujah, panatag pa rin ang kalagayan mo. Dahil ang bato na yun ay walang iba ang Panginoon Diyos. Ang bato! Kaya, yung naitinayo sa buhangin, anong simbolo sa naitinayo sa buhangin? Dumating ang pagsubok, dumating ang baha, dumating ang lindol, wasak ang bahay. Kaya hindi nakasurvive. Wasak. Ang aplikasyon ngayon yan, kapag ang iyong bahay, ibig sabihin, ang iyong sambahayan, ang iyong pananampalataya, ang iyong buhay, kapag itinayo mo sa pera mo, dumating ang pagsubok, wasak ang bahay mo. Hindi ka maligtas ng pera mo. Hindi ka maligtas. Dumating ang karamdaman. Hindi ka maligtas ng pera mo kahit may pera ka. Yan po ang pag-uga. Dumating ang lalo kang dadapuan ka ng dilubyo na sakit ng salot ng kanser, yung mga sakit na karamdaman. Pati inipon mo na pera, ubos. Ubos talaga. Kaya nga, yan ang mga nagtayo ng kanyang bahay sa buhangin. Nagtayo ng kanyang bahay sa buhangin, sabi niya, kaluluwa ko, marami ka ng pera, may bahay ka na, may lupa ka na, natapos na yung mga anak, tapos na, magpahangalin ako, kuya-koy ka na lang. Kuya-koy ka na lang. Sayo ka na lang. Okay na. Kasi marami akong pera, maganda ng bahay ko, may kutsina ko, maganda kabuhayan ko. Sa palagay mo, panatag ka na, itinayo mo ang bahay mo sa buhangin. Dahil sinabi sa 1 Corinthians 13 verse 12, ang sabi niya, he that thinketh he standeth lest the fool. Ang siya nag-iisip na siya, mapanatag ang kanyang buhay, babagsak pala! Babagsak ang kanyang bahay! Babagsak ka! Dahil itinayo sa buhangin. Kaya kapag ang iyong pananampalataya, ang buhay mo, kabuhayan mo, dahil sa pera mo, dahil sa negosyo mo, dahil sa kayamanan mo, may bahay ka na, may kutsi ka na, marami ng bahay mo, natapos na ngayong buhay, ang iyong mga anak, pakuya-kuya ka na lang. Sige, pakuya-kuya ka, maganda-ganda na lang. Pasayo-sayo na lang. Wala na sa pasamba, delikado ang buhay mo, dalating dilubyo sa buhay mo, patay kang bata ka. Kaya kinakailangan, hallelujah, dumating man dilubyo sa buhay mo, kapag itinayo sa bato, ang Panginoon, hallelujah, magliligtas sa atin. We can survive, hallelujah. We can say, hallelujah, there is survival. We can say there is Savior, there is healer and deliverance. Dahil sinabi po, sa Matthew chapter 16 verse 18 at 1 Corinthians chapter 13 verse 4, ang aking sinasabi palagi, versikulo yun. Hindi salita ng tao yun. Kung kayo nagsasawa sa versikulo, hindi kayo karapat-dapat sa langit kasi ang aking mga salita, hindi po salita ko, salita ng Diyos yun. Amen ba? Hallelujah! Amen! Kaya mga dalawang tatlo dito nagsasayo na, kinakailan! Apakasaktan! Papakadurugin! Kanta pala yun Apakadurugin! Kaling pala yun. Di ba? Saan mabasa yan? Romans chapter 16 verse 20. And the God of peace shall bruise Satan under your feet shortly. Apakadurugin! Kinakailangan, purihin mo ang Panginoon. Baka survive po tayo, huwag natin kalihan sa talas. Purihin mo ang Panginoon. Hallelujah! Yan po. Kaya, kahit anong satanas man, kamatayan man, matibay pa rin. Hallelujah! Dahil, nakatayo ka sa bato. Kaya nga, sabi niya, and they did drink the same spiritual drink, and they drank of spiritual rock that follow them, and the rock was Christ. Ang bato na yun pala si Kristo. Kaya ang bato, hallelujah, na yung tatayuan ng bahay. Ang bato, na tataluan mo, hallelujah. Si Kristo kaya na kailangan kay Jesus Christ ka. Hindi sa pera mo, hindi sa galing mo, hindi sa kayamanan mo, hindi sa talino mo, kundi, hallelujah, sa kapangyarihan ng Diyos. Hallelujah, hallelujah. Kaya nga sinabi ni Jerubabel sa Zechariah 4:6, not by might,
nor by power, but by Spirit si the Lord. Purihin ang Panginoon sa kapangyarihan ng Diyos. Hallelujah. Amen? Sa kapangyarihan ng Diyos. In Romans chapter 12, verse 1 and 2, I beseech you therefore, brethren, by the mercy of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy acceptable unto God, which is your reasonable service. And be not conformed to this world, and be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is good and acceptable in the perfect will of God. Para makasurvive po tayo sa mundong ito, huwag kang maghinayang. Sabihin mo sa katabi mo, huwag tayong maghinayang. Naialay natin ang buhay sa Panginoon. Huwag nating sang-ayunan ang mundo. Kinakailangan magbago tayo ng pag-iisip para makasurvive tayo, para maligtas tayo. Daingatan din ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Huwag kang matakot mag-fasting. Huwag kang matakot mag-ayuno. Huwag kang matakot sa panalangin. Dahil ang panalangin, kalakasan natin ang pag-ayuno, kalakasan natin sa Panginoon niya. Hallelujah, hallelujah. Makasurvive po tayo sa karamdaman. Makasurvive tayo sa kahirapan. Makasurvive po tayo sa anumang kapighatian. Dahil sabi po sa Matthew chapter 17, verse 21, this kind wait not out, but by prayer, fasting, mangyayari lamang sa panalangin pag-ayuno. Hindi mo maiaalay ang buhay mo kung hindi ka manalangin mag-ayuno. I-sacrifice mo, kaya nga, let us present our body a living sacrifice. Ialay natin ang ating katawan. Buhay na sakripisyo. Sa kanya lang ako magsakripisyo kapag nakatapos na ang aking mga anak, na magkaroon ako ng maraming negosyo, magkaroon ako ng kayamanan. Parang siya, naglilingkod na lang siya. Parang sinasabi na, sa kanila sa maglingkod sa Panginoon kapag may uban na siya, ugod-ugod na. Hindi ka natatanggapin ng company kapag ugod-ugod ka na. Habang malakas ka pa, kailangan, samantalay na ng panahon, kahit ugod-ugod ka na, tatanggapin ka ng Panginoon kapag totoo talaga na maglilingkod ka sa Panginoon. Hallelujah. Magsimba ka sa Kanya. Hallelujah. Ialay mo ang buhay mo sa Kanya. Hallelujah. Hallelujah. Hindi po pakitang tao. Hello? Hindi tayo naglilingkod sa nagpakitang tao parating ng mabuti, kundi pabuhata walang kalaki. Ibig sabihin, magandang yung ginagawa. Mabutang kanya mga salita, galing salita, pero walang mabuting gawa. Kaya gusto ko ng Panginoon na ialay mo ang buhay mo sa Kanya. Alam mo sabi, ialay mo ang buhay mo sa Kanya. Hallelujah, amen! Hallelujah, hallelujah! Kaya kapag inialay natin ang buhay natin sa Panginoon, na buhay na sakripisyo, iingatan tayo ng Panginoon. Sinabi po ng Revelation chapter 3 verse 10. Ano po sinabi ng Revelation chapter 3 verse 10? Hindi salita ko yan. Salita ng Diyos yan. Because thou hast kept the word of my patience. Dahil ipinangilin mo ang aking mga salita, mayroon po patient. Anong patient? Pasensya. Pagtitiis. Pagtsatsaga. Kapag may tsatsaga, may ilalaga. At sabi niya, I will also keep thee from the hour of temptation. Ililigtas kita sa araw ng pagsubok, at which shall come upon all the world, and try them that dwell upon the earth. Ano po? Darating ang pagsubok hindi lamang sa pamilya mo, sa buong daigdig. Kung minsan sabi mo, mabuti pa siya mayaman. Mabuti pa siya matalino. Ako'y mahirap lang. Wala lang. Alam niyo po, mayaman, mahirap, gwapong matanda, pangit man hindi pangit, maraming pagsubok yan. Kailangan lang ang patient mo. Sabi mo sa katabi, kailangan mo lang patient. Hindi ang galing mo, hindi ang pakayamanan mo, hindi ang talino mo. Kailangan mo lang patient.
pagtitiis, pagtsatsaga. Hallelujah! At iligtas tayo ng Panginoon. Makasurvive po tayo sa mga kahirapan. Amen and amen. Hindi salita ko yan, salita ng Diyos. Yan ang ating pahawakan. Kapag dumating ka sa mga pagsubok ganyan, sabihin mo, sabi mo po, Panginoon, sa Revelation chapter 3 verse 10, sa aking mga pagtitiis, iligtas mo ako sa mga kahirapan, sa mga pagsubok. Kung mga nangyayari sa mundo, iligtas mo ako. Alam niyo po, kapag binigkas mo salita na yan, sabi ng Panginoon talagang parang sinusulit ako ng anak ko na ililigtas ko siya. Parang kinukulit ka ba? Subukan mo kapag may pangako sa anak mo. Sabi mo, anak, kapag ikaw ay magkaroon ng grade ng 90, bibigyan kita ng magandang, ano? Magandang damit. O magandang sapatos. Eh, grade niya 19, ha? Tapos na grade ko 19. Ay, naghirap tayo ngayon. Wala tayo na bibili. Sabi mo! Alam niyo po, kapag nangako ko sa anak mo, totoo pa rin mo yun. Dahil kapag hindi mo tapad, sila mo, sinungaling ka, hindi ka na paniniwalaan! Ano yan? Ang Diyos ay hindi sinungaling. Kapag sinabi niya, totoo pa rin niya yun. Hallelujah. Amen po rin ang Panginoon. Hallelujah. Amen? Ano sinabi ng nasa kanya sa Numbers chapter 23 verse 19? God is not mocked that he should lie. That a man, ang Diyos ay hindi sinungaling. Kagaya ng tao sinungaling. Kaya tao talaga sinungaling. Ang Diyos ay hindi nagsinungaling. Totoo talaga. Kasi kapag nagsinungaling ang Diyos, hindi na sa Diyos na totoo, kundi Diyos yan na sinungaling. Ang Diyos natin hindi sinungaling Diyos na totoo. Hallelujah! 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 Amen! Oo. Eh, sinabi sa 1 John chapter 5 verse 20, nalalaman natin na anak ng Diyos dumating na ito'y totoo na totoong Diyos at buhay na walang gan. Ilan ba totoong Diyos? Dalawa, tatlo? Kapag tatlong Diyos mo, ibig sabihin may maliit, may malaki, parang sinasabi may medium, may large, may small. Ibig sabihin, may medium, may small, may large. Ang Diyos natin hindi medium man. Siya ang Diyos na totoo. Walang pagbabago. Hallelujah! Siya noon sa may magpakailanman. Amen! Praise the Lord. Kaya huwag tayong palamig-lamig. Katabihin mo. Sabi mo, huwag kang palamig-lamig. Kasi, gusto niya palamig-lamig. Titingnan mo. Yan ang lukewarm, yung palamig-lamig. Pahinga-hingalay. Pahinga-hingalay yan eh. Yung mga Christian pahingalay, ang mga Christian pahingalay, gusto niyang malamig. Kapag malamig ka, sabi dyan, lumalayo ka sa Diyos. Kapag mainit ka, matapat sa Diyos. Mainit, kabago-bago. Mainit. Hello? Ngunit ang malahininga, yon ang mga indifferent word. Jesus, indifferent, na iba. Bakit na iba? Hindi sa palagay. Spiritual complacent, hindi sa kampante sa kanyang pagsamba. Ayaw ko na magsamba kasi mainit doon sa tumana. Gusto ko naman doon sa malamig-malamig. Doon ko sa mall, palamig-lamig ako doon. Pasayaw-sayaw at sa palamig-lamig, pumasyal-pasyal. Yan ang mga lukewarm. O, sino gusto mo sa mall mamaya? Doon, malamig doon. Yan ang mga gusto ng malamig. Oh! Ang mga malahin nga yung gusto na lukewarm, no passion for Jesus. Walang pagmalasakit kay Jesus. Walang damdamin kay Jesus. Ano pa? Ang mga lukewarm,
No true commitment. Walang totoong commitment. Sino dito walang totoong commitment? Kapag walang totoong commitment ka, palamig-lamig yan. Ano ibig sabihin walang totoong commitment? Ibig sabihin, hindi siya namanata sa kanyang sarili. Kapag nananata sa Panginoon, by hook and by crook, magsamba ka talaga. May pira at walang pira, maglakad ka na lang. Hindi ba? Amen? Hindi ako magsamba kasi wala akong pera ngayon. Kapag wala kang pera, may lakad ka! Oh! When the saints go marching in, totoo ba yan? Hindi ba? Yun! Oh, kapag malayo, sabi mo, kapag gusto, may paraan. Kapag ayaw, maraming dahilan. Di ba? Kasi wala kang pera. Kapag wala kang pera, may paraan yan. Maraming paraan. Pero kapag ayaw, maraming dahilan. Ang maraming dahilan, yun mga malamig na Kristiyano. Gustong palamig-lamig. Hindi ka talaga, mas mabayad ka, papalamig-lamig ka. Kaya nga, yan na, uncomfortable without change. Hindi komportable sa kanyang sarili, walang pagbabago. Lulubog lintaw, parang palitaw. Yan mga neither fully for Jesus, hindi puno kay Jesus Christ, nor against Him. Hindi naman siya nag-against, ngunit hindi siya papuno. Kaya sabihin mo, ang mga mainit sa Panginoon, magpapuno ka ng Espiritu ng Panginoon. Kaya nga, ang sabi, sa Revelation 3:15 and 16, sabi niya, I know you're dead, alam ko ang iyong gawa, that you are neither cold nor hot. Hindi ka naman malamig, hindi ka naman mainit. I wish you were either one or other. I wish nais ko na ikaw ay talagang mainit. Because you are lukewarm, dahil ikaw ay malahininga, palamig-lamig. Hindi malamig, hindi mainit, yan palamig-lamig. Kaya dalawa, malahininga. Yung ang malahininga, palamig-lamig. Na hindi namang malamig, palamig-lamig lang. No? Nagkapanti na sa buhay. I am about to speak out of my mouth. Isusuka ka. Yung palamig-lamig na mga Kristiyano, isusuka pa ka pala ng Panginoon. Sabi mo, Lord, ayaw ko na palamig-lamig. Gusto ko na maging mainit sa iyo. Hallelujah, hallelujah. Para makasurvive po tayo! Para makasurvive po tayo! Kaya kailangan tayo, mayroon tayong commitment sa Panginoon! Hallelujah! Amen! Hello? Kaya, ang tanong, marami pa talaga maligtas? Marami bang maligtas? Sabihin mo, marami. Sino gusto na marami o konti lang? Sabi mo, ligtas kami. Hallelujah. Makasurvive kami. Hindi lang sinuwa, kinakamin kami lahat na magsamba sa Panginoon. Di ba? Saan mabasa yan? Mayroon tayong versikulo yan. O yan. Tingnan nyo na yan. Basahin niyo yan. Ano? Sabi niya, I am God, Jehovah. Maraming elder dyan sa trono ng Panginoon. Sa trono ng Panginoon, mayroon doon. At ngayon, mayroong malaking mga crowd. Ibig sabihin, maraming tao. At sabi niya sa Revelation chapter 7, verse 4, 9, 14, and 1, sabi niya, which no man was able to number out of the nation, tribes, people, and tongues. Ibig sabihin, marami ang nanindigan. Maraming hindi malamig-lamig. Mayroon determination. Maglingkod sa Panginoon. May pera, walang pera. May trabaho, walang pera. May trabaho. Ano bang kalagayan mo? Kaya, hallelujah. Marami na natututo. Nakarinig na sila sa salita ng Panginoon. Hindi na sila magpatatak ng 666. Hindi na sila magpauto-uto kay Satanas. Sabihin mo, huwag ka na magpauto-uto kay Satanas. Huwag ka na magpauto-uto. Kinakailangan
na sa Panginoon. Huwag ka nang padaya. Kinakailangan, marami ililigtas ng Panginoon. Dahil mayroon tayong panindigan. We will survive. Hallelujah. We are the survivor. Dahil may panindigan ka sa Panginoon. Hallelujah. May panindigan ka sa Panginoon. Katabi mo, may panindigan ka na ba? Sabihin mo, may panindigan ka na ba? Kapag may panindigan ka, makasurvive tayo. Pero kapag palahininga ka, ayaw malahininga, pare, tagay ka muna. Oo, masarap yan. Tay, manood muna tayo. Pasayo-sayo muna tayo. May pista muna tayo. Yan mga sumusunod sa Agos, palamig-lamig yan, walang panindigan. Ang nais ng Panginoon sa huling kapanahunan, mayroon tayong panindigan sa Panginoon. Hallelujah! 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 Kaya maraming ililigtas sa Panginoon kasi maraming natuto. Sabihin mo sa katabi mo, natuto ka na ba? O nadaya ka pa rin? Kapag hindi ka natuto, nadaya ka pa rin, ay, kawawa kang bata ka. Kinakailangan, natuto na tayo. Alin, palakpakan natin ang Panginoon. Huwag na tayo magpadaya kay Satanas. Di ba? Yun po. Dati na tayo naluko ni Satanas, huwag na tayo magpaluko. Dahil iligtas na ng Panginoon. Di ba? Marami ililigtas sa Panginoon, panindigan na eh. Natuto na tayo. Minsan ka na naluko, huwag ka nang paluko pangalawa. Sino naluko nung una? Ang dami natin naluko. Niluko ni Satanas. Ang dami. Ngayon, ayaw ko na magpaluko. Natuto na ako. Nagkaroon ka na ng aral. Kaya may aral ka. Hallelujah! Hindi lang puri-puri sa Panginoon walang aral. Kinakaya may aral, may puso, may aral. Hindi lang puso sundin, kundi pati utak. Sabi mo, hindi ang puso sundin, pati isip. Di ba? Kaya may panindigan ka, puri ng Panginoon. Hallelujah! Kapag sinusundan mo ang puso mo, hindi utak, hindi isip, mali lang ka pa rin. Saan nabasa yan? Basa agad! Ano sinabi niyan? Sa mga kasulatan, sa Jeremiah 17 verse 9, heart is deceitful above all things, desperately wicked. Yan ang sinasabi ng Panginoon. Ang puso ay magdaraya sa lahat ng mga bagay at masama. Kaya sabi ng puso mo, kasi guwapo talaga yung ganda yun. Siya na lang Panginoon. Pagkatapos nagsama kayo, mayas ka na! Magpakamatay ka na! Mabuti ka! Masama sa mundo. Di ba? Minsan ka na nadaya, huwag ka nang padaya. Purihan ng Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Amen! Kaya darating ang Panginoon, marami pang maligtas. At sabi niya, behold, the Lord coming with 10,000 of His saints. 10,000 of His saints. Ibig sabihin, marami. Hindi lang isa, hindi lang dalawa. Libo-libo. Dahil may panindigan na. Ang tanong, katabi mo, may panindigan ka na ba? Ha? May panindigan ka na ba? Kapag wala kang panindigan, hindi ka kasama pagdating ng Panginoon na maghari sa 1,000 taon. Hallelujah! We will survive. Purihin ang Panginoon. Darating ang Panginoon. Ililigtas na tayo dahil may panindigan tayo sa Panginoon. Amen. Nandiyan na ba kayo? May panindigan na ba tayo? Makasama pa tayo pagdating ng Panginoon kasi i-rapture niya. Makasama niya. I-rapture niya. Makasama. Kaya mayroon tayo. Hindi lang kumawa pinakikita natin. Salamat sa Panginoon, may nag-donate dito. Pagpalain na po yung nag-donate dito para makita nyo. Pagpalain din yung nag-donate dito kasi nakita. Oo. Di ba? Pagpalain kayo lahat na nakikinig. Palakpan ng Panginoon. Hallelujah! Puri ng Panginoon. Amen! O, panghuli. Gusto niyo ba? Ito. Sinabi mo, para makasurvive tayo, kung si Noah, nakasurvive siya kasi itinayo niya ni Noah ang utos ng Panginoon. Magtayo ka ng arka! Ay, tayo ka ng arka. Masunurin ka.
Kapag sinabi ng Panginoon, magtayo, tayo ka agad. Hindi ba? Amen? Di ba? Ito si si Hana. Panginoon, wala akong anak, taog ako. Panginoon, bigyan mo ako ng anak, ibigay ko sa iyo. Dahil may panindigan si Hana, sa 1 Samuel, mabasa mo yan. Sa 1 Samuel, mabasa mo yan, 1 Samuel chapter 1. Nanindigan si Hana, at nanalangin na bigyan siya ng anak, at ang anak niya ibigay niya sa Panginoon. At nagkaroon siya ng anak na kay Prophet Samuel. Palapakan natin ng Panginoon. Dahil may panindigan siya na lalaki! Oh, ngayon, si David, like David, sabi ng mga Palestino, o sino ka matapang, lalaban sa akin! Sabi ni David, ikaw, humarap ka dito dahil sa iyong kalakasan mo, kagalingan mo, kaiganti mo, ako humarap sa iyo sa kapangyarihan ng Diyos. Ang Diyos ay magtatanggol sa akin, ibigay ka sa akin ng Diyos dahil sa katapangan. Hallelujah! Yan ang gusto po ng Panginoon, ang bawat sa akin. Kailangan matapang po tayo. Hallelujah! Kaya sa 1 Peter chapter 6 verse 12, fight a good fight of faith. Sabi natin, makipaglaban ka sa mabuting makipaglaban sa pananampalataya! Hallelujah! Woo! Hallelujah! Yan ang gusto ng Panginoon. Makasurvive po tayo! Oh, ito si Ruth. Yan si Ruth. The faithful like Ruth. Sino nakakilala kay Ruth? Sabi ng kanya bayang si Noemi, Ruth, wala na akong anak. Namatay ng anak ko lahat. Wala ka na maging asawa. Iwanan ka na lang. Bumalik ka na doon sa pamilya mo. Ang sabi mo lang, matibig pa. Ang sabi ni Ruth? Ano sabi ni Ruth? Ang Diyos ay Diyos ko. Sabi niya, kung saan ka, doon ako. Kung mamatay ka, doon din ako mamatay. Yun ang panindigan na tama. Hallelujah! Hallelujah! Ay, Diyos mo, Diyos ko! Kung saan ka, doon ako! Kung doon ka mamatay, doon ako! Hindi siya hiwalay sa kanyang banan, kaya pinagpala siya ng Diyos! May panindigan! Hallelujah! Yan po. May panindigan. Like Moses. Alam mo si Moses, pinagpala ng Panginoon. Ginawa siyang leader. Kasi hindi siya nagmamalaki. Panginoon, hindi ako magaling. Pilipit ako magsalita. Panginoon, hindi ako magaling. Pilipit ako magsalita. Sabi niya, hindi ka nag-isa. Bibigyan kita kasama si Aaron. Kaya na, dahil hindi siya nagmamalaki, lahat ng ginagawa yan kasama niya ang Diyos. Kasama niya ang Diyos. Hallelujah. Kaya nga, maraming milagro kay Moses. Alam mo, nakasulat ko sa banal na kasulatan. Ang milagro sa ministry ni Moses, napakarami. Halos masundan ang milagro sa ating Panginoon. Pero mas matindi sa Panginoon. Pero mas matindi pa ang mangyayari sa huling kapanahon. Mas matindi pa. Mas higit pa kay Moses. Ano pa? Courage of like Esther. Si Esther. Bakit si Esther? At sabi ni Mordecai, palagay mo, malikaligtas ka, Hudya ka pa rin. Ang lahat ng mga Hudyo ay papatayin ayon sa batas ni Haring Aswero. Kasi binabago ni Naaman, lahat ng mga kaaba niya ay papatayin daw. Kaya nga, ang sabi ni Esther, sabi niya, Esther chapter 4, verse 16. Sige, kausapin ko si si Haring Aswero. Kung mamatay man, mamatay. Sabi niya, mabasa mo yan sa, Esther chapter 4, verse 16, sabi niya, if I perish, I perish. Kasi kapag hindi dinalaga ng hari na nakipag-usap ka, hindi ka pwede pupunta doon kahit ikaw ray na. Hindi po pwede, yan batas nila. Pero dahil siya nanalangin, dahil siya nag-ayuno, nakasurvive siya, kinalugdan ang kanyang request na kausapan niya ng hari. Kaya kailangan kayo manalangin sa Panginoon. Kaya kayo mag-ayuno sa Panginoon upang kayo makasurvive. I will survive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yan po. Yan pang uli. The love like Jesus.
At sabi, love like Jesus. Para makasurvive tayo, sabi niya, para makasurvive tayo, may pagmamahal tayo. Sabi mo sa katabi, may pagmamahal ka ba? O paimbabaw lang? May pagmamahal ka ba? O paimbabaw lang? Hoy, isip kayo dyan, may pagmamahal ka ba dyan? O paimbabaw lang kayo? Patulog-tulog kayo? Gusto lang kayo totoong pagmamahal? Sabi mo, totoong pagmamahal talaga. Kagaya yung pagmamahal ni Jesus. Bakit ang pagmamahal ni Jesus? Ibinigay niya kanyang buhay para maligtas tayo! Makasurvive lamang tayo kung may tunay na pagmamahal. Kung may tunay ka ng pagmamahal, nakahanda mo, iwanan ang lahat dahil mo mamahal mo si Jesus. Oh, hallelujah! Hallelujah! Mahal mo si Jesus, iwanan mo lahat yan! Okay? Okay, tatayo na tayo. Nawa, kuminsini na tayo. Nawa na nawaan natin, I will survive. You will be survivor. Hallelujah! Hallelujah! Ang mensahe na panghuli, para makasurvive po tayo, manatili tayo sa pagmamahal natin kay Jesus. Manatili ka sa pagmamahal mo kay Jesus. Hallelujah! Dahil ang pagmamahal natin kay Jesus ay ipagtanggol tayo ng Panginoon. Hallelujah! Ipagtanggol tayo ng Panginoon. Kaya nga sabi natin, greater is He that is in you and He that is in the world. 1 John chapter 4 verse 4. Dahil may pagmamahal ka kay Jesus. Kung may pagmamahal ka sa Jesus, ipagtatanggol ka ng Panginoon. Sa Romans chapter 8, sabi niya, no one can separate us from the love of Christ, tribulation or famine, naked or source or distress or nakedness or death or things to come shall not able to separate us from the love of Christ. Wala makapag-iwalay sa pagmamahal natin sa Panginoon. Kung may pagmamahal ka sa Panginoon, hindi ka alis, hindi ka matikison, hindi ka iwalay. Sabihin mo sa Panginoon, lalapit tayo sa Panginoon, Lord, I love you, Lord, with all my heart, with all my soul, with all my mind, with all my heart, with all my family, with all my strength, with all my proposition, with all my money, with all everything. Mahal ka namin, Panginoon. Yayasan ka na, malayasan ka. Mahal mo ang Panginoon. Hindi ka iwanan ng Panginoon. Hindi tayo iwanan ng Panginoon. We will survive. Makatakas tayo. Makaligtas tayo. Hallelujah. Kung tayo, hallelujah, magpatuloy po sa Panginoon. Yasan ka na, malayasan ka. Purihin ng Panginoon. Purihin ng Panginoon. Purihin ng Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Hindi ka ba sinusulot ang buti mo? Nang tila bagang naglalamig ka? Kapag naglalamig po tayo, hindi tayo makasurvive. Hindi tayo makaligtas. Sabihin mo, Lord, ibalik mo ang init. Ibalik mo ang, hallelujah, ang init. Ibalik mo ang init. In Revelation chapter 2, verse 3 and 4, ang sabi ng Panginoon, I have something against thee. I have something against thee. Mayroon akong laban sa iyo. Iniwanan mo na ang iyong unang pagmamahal. Iniiwanan mo na ang unang mong palata. Iniiwanan mo na ang iyong unang pag-ibig sa akin. Pagsisihan mo, liban na ito'y tanggalin ko na ang ilawan sa iyong kandileryo. Ang ibig sabihin tanggalin, alisin na ng Panginoon ang hininga mo. Alisin na ng Panginoon ang lakas mo. Alisin na ng Panginoon ang kabuhayan mo. Habang may pagkataon pa. Habang hallelujah may panahon pa. Ayamalaya sa kiyaya santa. Pagsisihan natin ang ating mga kakulangan sa Panginoon, we will survive. I shall survive and we will be survivor in this last day. Ibalik natin ang pagmamahal natin sa Diyos. Ibalik natin ang unang pag-ibig natin sa Diyos. Ang ating mga pangako, ang ating panata sa Panginoon na hindi mo iwanan ang Diyos, hindi mo iwanan siya, hindi mo siya pabayaan, hindi mo siya isalikway, hindi mo siya tanggihan. Magsama ka sa Panginoon sa hirap sa ginawa. Ayasan ka na malaya sa kiyayasan the Lord. Purihin ka, Panginoon, Lord. Siya sa atin mga aming puso.
Siya sa atin mo aming isip, huwag kang susunod sa aming puso, kundi ang aming isip at puso maglingkod sa iyo. For the fear of the Lord is the beginning of wisdom and knowledge. Hallelujah. The fear of the Lord is the beginning of understanding. Hallelujah. Hallelujah. Kaya mayroon kang understanding. Mayroon kang pagmamahal sa Panginoon. Kung may pagmamahal ka sa Panginoon, may understanding ka. Kung may understanding ka, mayroon ka pagmamahal sa Panginoon. Dahil nandyan ang pag-ibig ng Diyos. Nandyan ang Espiritu ng Diyos. Ang Espiritu ng Diyos, ang bunga ng Espiritu ng Diyos ay number 1 ay ang pag-ibig. In Galatians chapter 5 verse 2, hallelujah, is love. Ang pag-ibig mula sa Diyos ay asang kalamalaya. Joy, peace, long suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, and temperance. Tanungin mo yung sarili, hallelujah. Nandyan pa ba ang Espiritu ng Diyos sa atin? Nandyan pa ba ang una mong pag-ibig o nanglalamig ka na? Ayamalaya sa kaya sa kiyalalisa, aya sa kalamalaya sa kiyayasa. Aya sa kalamalaya sa kiyayasa, sanda kalamalaya sa kiyayasa. Lord, siya sa atin mo ang isip nila. Siya sa atin mo ka ng puso po, Panginoon, na maglingkod sa iyo. Huwag kang magmalaki sa iyong sarili. God resisted the proud and God gave His to humble. Ang Diyos ay nagsasalangsang sa mga mayabang. Ang Diyos ay salangsang sa mawang paibabaw. Na siya ay tila bagay walang kasalanan sa Panginoon. For all have sinned and come short of the glory of God. Ang mukha ni Satanas ay kayabangan. Nagpakilala na siya tila siya matuwid. Ngunit ang dulo ay kapahamakan. Ang ginagawa niya ay nag-akay ng mga anghel na magrebelde sa Diyos. Kaya nga binagsak siya ng Diyos. Tayo, hallelujah, huwag magrebelde sa Diyos. Huwag, hallelujah, magalinlangan sa Diyos. Huwag tayo hallelujah, sa Diyos. Huwag tayo maginalakit sa Diyos. Huwag tayo, hallelujah, hallelujah, manlumpat sa Diyos. Bagkus, pasalamatan mo sa Diyos sa lahat ng mga bagay. Kung sabi ka ni hubad ako, isinilang. Hubad ako, darating sa Panginoon. Purihin ang Diyos. Yaya sa kalabalaya sa kiyayasa. Sabi ng asawa ni maglingkod ka ba sa Diyos mo? Sumpahin mo na ang Diyos mo, pamatay ka na. Yon, kawawa ka. Kung may asawa ka, manunglo, magsumpa, salamat kung may asawa ka, tumutulong sa iyo, nanalangin sa iyo, ayas sa kalamalaya sa kayo. Salamat po, Panginoon, Lord, na magtulungan ang bawat isa, magpalakasan ang bawat isa. Ibalik mo ang ungang pag-ibig mo sa Panginoon. Ibalik mo yung first love sa Panginoon. Ayas sa kalamalaya sa kiyaya sa hallelujah. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Hallelujah, 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 hallelujah. I pray, O God, gamitin mo po, alay sa Brother Ronel po, Panginoon, Lord. Hallelujah. Ibalik mo, alay sa Kanya, ang tunay niyang pagmamahal sa iyo, Panginoon, in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Ibalik mo ang pagmahal, Panginoon, Lord. Hallelujah, hallelujah. Esther, pinasmin sa iyo, Panginoon, na hindi sa iwalay sa iyo. Ibalik mo ang pagmahal, Panginoon, Lord. Nang tunay pagmamahal, Panginoon, Esther, Panginoon, Lord. Ilumina naman kadaya sa kalabalaya sa kiyang, na hindi sa iwalay sa iyo, kaya sa kalayaya, kaya balaya sa. Come on. Speak to the Lord. Hallelujah, speak to the Lord. Mayroon tayong hallelujah panindigan sa Kanya. Mayroon tayong commitment sa Kanya. Mayroon tayong hallelujah pagmamahal sa Kanya na hindi kahiwalay sa Panginoon. Na hindi kahiwalay sa Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. I pray, O God, manindigan kami sa iyo, Panginoon, Lord. Hallelujah, manambitan sa iyo, Panginoon, Lord. Sa aming mga kahinaan po, Panginoon, palakasin mo kami. In Jesus' name. Palakasin niyo po, Panginoon, Lord. Hallelujah. Palakasin niyo po, Panginoon, Lord. Ibalik mo ang sigla, Panginoon, Jesus' name. Ibalik mo ang sigla, lakas, Panginoon, Lord, Jesus' name. In the name of Jesus. Hallelujah. Tatay, Panginoon, Rapa, Panginoon. Balik mo po, Panginoon. Salamat sa panindigan. Brother LG, kahit wala sa asawa, maglingkod sa iyo, Panginoon, Lord. Yasak ka na balaya sa kiya, yasak ka. In Jesus' name, in Jesus' name. Lord, hallelujah, sa Brother Andy, Panginoon. Hallelujah, 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 sa panindigan sa iyo. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Bisita po, Panginoon. Mayroon manindigan sa iyo. In the name of Jesus. Hallelujah. Si Brother All po, Panginoon, Lord. Hallelujah. Si Tom, Panginoon. Mayroon manindigan sa iyo. Si Brother, Panginoon, Lord. Hallelujah. Rimar po, Panginoon, Lord.
Si Mother, Panginoon, Romero po, Panginoon, Lord. Hallelujah, Romero. Mayroong panindigan sa iyo, Panginoon, Lord. Go and survive, Panginoon. In Jesus' name. In Jesus' name, in Jesus' name. Hallelujah. Sige, purihin natin ang Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lord, hallelujah. May panindigan, Panginoon, Lord. Step in, Panginoon, sa Jesus' name. Ganyan din po, Panginoon, test po, Panginoon, Lord. Hallelujah. May panindigan, Panginoon. Step, Panginoon, sa iyo. In the name of Jesus. By the blood of Jesus. By the blood of Jesus. Come on. Hallelujah. Come on. Hallelujah. Pray to the Lord. Pray to the Lord. Hallelujah. In Jesus' name. In Jesus' name. In the name of Jesus. May panindigan, Panginoon, sa madaling Panginoon. In the name of Jesus. Hallelujah. 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 O God, madaling Panginoon. Panindigan, Panginoon, sa iyo. Salamat po, Panginoon, Lord. Hallelujah. Si Panginoon, Panginoon, I pray. Hallelujah. In Jesus' name. In Jesus' name. Salamat ang pinagaling mo sa Panginoon. Hallelujah. Lord, Panginoon, Jesus' name. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, Lord. Salamat po, Panginoon, Jesus' name. Lord, ay panindigan po, Panginoon, naging matatag. Sister, Panginoon, Pastor Rosario, complete healing deliverance sa Panginoon, Jesus' name. Hallelujah, ganyan rin po kay Sister, Panginoon. Ano rin po, bless niyo, Panginoon, Lord. Hallelujah, hallelujah, kay Brother, Panginoon, Lord. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord, Jesus' name. Ganyan rin po si James, Panginoon, bless, Panginoon, Lord. Hallelujah, anak pinamati, Panginoon, bless po, Panginoon, Lord. Hallelujah, si Brother Richard po, Panginoon, Lord. Mayroon po panindigan sa iyo. Let the power of the Holy Ghost, Panginoon, Lord. Hallelujah, rin po kayong asawa, Panginoon. Sister, Panginoon, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, may panindigan sa iyo, Panginoon. Ang kanyang asawa po, Panginoon, Lord. Hallelujah, Lord. In the name of Jesus. Mayroon rin po, Panginoon, Lord. Hallelujah, hallelujah, kita, Panginoon, sa chapel po, Panginoon, Lord. In the name of Jesus, hallelujah, in the name of Jesus. Salamat po, Panginoon, Lord. Salamat po, Panginoon. Hallelujah, Lord. I pray na yung tingan, Panginoon, Lord. Si Lisa po, Panginoon, Lord. Hallelujah po, Panginoon, Lord. Hallelujah. Sa pamilyang Panginoon, panindigan sa iyo. In Jesus' name. Magkano panindigan ang anak po, Panginoon, si Joshua. Hallelujah po, Panginoon. Si Michael, panindigan dapat sila makasal ang kanyang asawa, Panginoon. Hallelujah, anak po, ang natin na po, Panginoon, panindigan. Gamitin mo, Panginoon, Lord. Si Kel, Panginoon, Lord. Hallelujah po, Panginoon, Lord. Gamitin mo. Hallelujah, maging makap sa ministry, Panginoon. Hallelujah. Ito ang mga anak mo, Panginoon, Lord. Hallelujah, si Rose, Panginoon, Lord. Hallelujah, si Brother, Panginoon. Nadala ka niyang asawa. Hallelujah. Praise ka, gamitin mo po mga anak, Panginoon, in Jesus' name. Hallelujah, gamitin mo, Panginoon, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Si Dayday, gamitin mo po. Bagamat, hallelujah, pumano ng aking kapatid. May panindigan pa rin si hallelujah, si Dayday, Panginoon. Wala na kami, hindi ka mapagpatuloy sila sa iyo. Lord, hallelujah, pamangkin ko po, hallelujah, Lord. Si Jetta, may panindigan sa iyo, maglingkod sa iyo. Hallelujah, he will survive, Panginoon. Anong problema? In Jesus' name. Ganun si Shirley po, Panginoon, Lord. Hallelujah, hallelujah, nakasurvive sa iyo po, Panginoon, Lord. Hallelujah, hallelujah, si Romel po, Panginoon, Lord. Ganun mga bisita, Panginoon, nakasurvive po sa iyo, in Jesus' name. Hallelujah, si Jermaine po, Panginoon, nakasurvive, Panginoon, let the power of the Holy Ghost. Let the power of the Holy Ghost, hallelujah. Brother, Panginoon, Lord, Amen, Panginoon, Lord. Salamat po na dito si Manang Mila kahit malayo siya nagaling ko sa Bulacan po, Panginoon. Mayroon siya determination. Mayroon siya pagmamahal sa iyo. Kalawan ka zero na ba here, Panginoon, Lord. The love of God. The power of God. The power of the Holy Spirit. Mabaya ka here, hallelujah. Love to peace, Lord. Dito na in the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. Ito mga pamangkin ko po, may nandiyan sa iyo. Hallelujah po, Panginoon, Lord. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah po, Panginoon, Lord. Hallelujah. Yung mga anak ng Jerusalem. In Jesus' name. Hallelujah, in Jesus' name. Hallelujah po, Panginoon, asawa, Panginoon, Lord. Hallelujah, Lord. I pray to you, Panginoon, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah po, anak ng Jerusalem po, Panginoon, Lord. Si Kisha. Hallelujah, Lord. Panginoon. Hallelujah. Ito mga anak mo, Panginoon. Si Sarah, Panginoon. Si Erika, Panginoon. Panginoon. Richard po, Panginoon, Lord. Sister po, Panginoon. Hallelujah. Jenny po, Panginoon. Hindi rin sa iyo. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Sister Franz po, Panginoon, Lord. Bless her, Panginoon, Lord. Nawa ang kanyang mga lakad, ang kanyang mga pasya. Magiging ayon sa iyong kalooban. Na hindi sa manila, hindi sa may walay sa iyo. Sa pangalan mo po. Sa pangalan mo po, Panginoon. In Jesus' name. Salamat po, Panginoon, Lord. Ito po, Panginoon, Lord. Hallelujah. Si May Allen na patuloy sa iyo. Ganoon din po, Panginoon, sa anak po, Panginoon, Lord.
Hallelujah. Salamat po, Panginoon Lord. Hallelujah. Jesus name. Glorificate po, Panginoon Lord. Lord, may marindigan, Panginoon Lord. Hallelujah. Panginoon, adel po, Panginoon. Salamat po, Panginoon Lord. Hallelujah. 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 Oh God. Hindi mo kami pabayaan. Hindi mo kami iwanan po, Panginoon. Nandyan ka sa aming mga kahirapan. Nandyan ka sa aming mga kapighatian. Hindi mo kayo iwanan po, Panginoon Lord. Dahil, hallelujah, you are the same yesterday, today, and forever, my dearest God, Lord. My dearest God, Lord, hallelujah. I need your strength. I need your power. I need your provision. I need your provision po, Panginoon Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Alam ba na ng Panginoon? Sabi na, hallelujah! Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Tayo mabigay sa Panginoon na ating tithes and offering. Give and it shall give it to you. Praise God, hallelujah. Sige, bigay tayo sa Panginoon, bigay sa Panginoon.